Attorney Mike, ano naman po yung assessment nyo dito sa second week ng impeachment trial? Naging mabilis po ba ito or medyo nababagalan din po kayo? Actually, nung una ay akala ko mas magiging mabilis siya itong pag-examine kay Attorney Lotoc, no? Pero in the end ay mas mabagal ang kanyang examination kasi ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga legal conclusions na din na rating nila doon sa kanilang investigasyon. So, maging mas mabagal siya pero nakita natin na yung mga partido naman ay nag-a-adjust tulad nung depensa na hindi na nila ipipresenta ang ilan pang mga witnesses sa Article 4. So in the end, nakikita natin kung gaano din ka-flexible yung mga partido. Sir, do you think na sufficient na po na si NBI Director Matibag na magiging last na witness ng prosecution tungkol dito? Kasi di ba nag-drop din po sila ng iba pa nilang mga witness? Right. I think yes, sufficient yun kasi ang point naman sa Article 4 talaga ay hindi na na-commit ang grave threats at hindi na na-commit ang incitement to sedition. It's really na meron siyang nasambit na o meron siyang mga sinabi na maaring grave threats, maaring incitement to sedition, no, na hindi ka naaayon na sabihin ng isang vice-presidente. So it's really not about the crimes. It's really about karapat-dapat pa ba siyang manatili sa pwesto kung ganun ang kanyang sinabi at inasal nung nag-react siya. Sabihin na natin na nag-react siya doon sa kung meron mang threat, no? Pero yun ba ang ginagawa ng isang vice-presidente sa harap ng threat na yan? Or meron ba siyang ibang options in that case? Pero the fact na yun ang kanyang piniling gawin, na nagsambit siya ng threats, no? Nagsabi siya na nagkontrata siya ng assassin, kahit hindi man yun nangyari, the fact na sinabi niya yun is the point.